Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang pagkakilanlan ng bawat tao ang kanyang birth certificate. At iba pang mga certificate ng kanyang mga achievements sa buhay. Maaring requirements itong certificate para makapag-aral, kumuha ka ng passport, para makapagtrabaho abroad o para mas gumanda ang status sa buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang tinatagong certificate mo na ipagmamalaki mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga listeners natin sa Barangay Love Stories. Kapag wala pong trabaho ay nakikinig po ako sa inyo sa radio at minsan naman ay sa live streaming. Kaya po ako sumulat sa inyo dahil naniniwala ako na kapupulutan din ng aral ang karanasan ko. Ako po si Daphne, tubong Cavite, pero sa Quezon City ako naninirahan para magtrabaho sa isang call center. Dito rin ako nag-aral ng college kaya kabisado ko na ang buong QC. Sa pag-aaral ko noon at pagtatrabaho ko kahit malayo sa aking pamilya ay nagpursige akong magtagumpay. Hanggang sa lumuwas ang kapatid ko mula Cavite dahil mag-aaral siya sa college. Katulad sa pinasukan ko noon. Natural lamang bilang ate na maging gabay at sandigan niya ako, Papa Dudut. Tumira sa akin ang kapatid ko para makatipid sa renta. At ako rin ang nagpresentang asikasuhin ng ilan sa mga kailangan niya. Kabilang na nga ang pagkuha ng birth certificate niya sa PSA. Hindi pa kasi uso noon ang mga online. Kaya mano-mano na inasikaso ko ang mga kailangan ng kapatid ko. Mahaba pa rin ang pila noon sa tanggapan ng gobyerno at doon habang nakapila ako ay nakatabi ko si Roy. Sa unang tingin ko pa lamang ay nahulog na agad ako sa kanya. Gwapo siya, Papa Dudut, kung makatitig at ngumiti. Yung ngiti niya ay parang natutunaw ang lahat ng inip ko sa paghihintay sa pila. Kinausap niya ako, Papa Dudut. Ano nga ulit ang pangalan mo? Daphne, Roy, right? Tama. Anong kukunin mo? Senomar ba? Uy, grabe, hindi ah. Single nga ako at hindi pa ako magpapakasal. Mukha na ba akong ikakasal? Maganda ka kasi kaya naisip kong may pumakot agad sa'yo para di ka makuha ng iba. Ikaw naman. Kaso wala. Di ako naniniwala. Nako, dapat kang maniwala. Nandito ako para kumuha ng birth certificate ng kapatid ko. Requirements kasi para sa school niya. Mabuti ka palang ate. Medyo. Ikaw ba? Anong kukunin mo? Siguro senomar mo. Magpapakasal ka na ba? Hindi Ba't mo nasabi yan? Nako, okay, alam ko na. Dahil gwapo ako at malamang may babaeng binakuran agad ako para hindi ako makuha na iba. Lakas ng tama mo. Bakit mo tinanong? Tinanong mo kaya ako niyang kanina, kaya binalik ko lang sa'yo. Sa bagay. Pero yun naman talagang sadya natin dito kukuha ng certificate. Birth, marriage. Basta ako, single ako. Kinuhaan ko rin yung kapatid ko ng birth certificate. Alay mo yun? Pareho tayo mababait na kapatid. Oo. Sana lang hindi tayo aabuti ng siyam-siyam dito. Haba na ng pila. Oo nga daming tao. Pero sigurado naman makakakuha tayo ng certificate na kukunin natin. Uy, nandito na tayo. Ay, tama naman. Pero di ko talaga ina-expect na ganito karami ang kukuha. Marami na kasi nag-asawa kaya dumami na mga tao sa Pilipinas. Bagay. Ikaw, kailan ka mag-asawa? Hala, grabe namang tanong yan. Para maganda pag-uusapan natin, para hindi tayo mabagot dito. Oo nga naman. Di ko pa alam.
Depende kung may manligaw. Sa ganda mong yan, walang nanliligaw. Ay, iibahin ko palang sagot. Depende kung gusto ko ang manliligaw sa akin. Juicy ah. Natural lang naman yan na kailangan mo rin mamili na makakasama mo sa buhay, di ba? Tama naman. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Syempre, yung may trabaho. Basic yun. Sigurista ka rin ha? Syempre naman. Di nakakain ng pag-ibig, no? Sa bagay, pero maliban sa may trabaho, ano pa gusto mo? Yan talagang pag-uusapan natin dito. Bakit? Nailang ka ba? Siguro, okay, sige, pwede mo namang di sagutin. Oo nga pala, kakakilala lang natin pero hindi naman na tayo strangers, di ba? Kilala mo pangalan ko, kilala rin kita. Alam mo pangalan ko, alam ko rin pangalan mo. Sige na nga, sasagutin ko na. Yun naman pala eh. Sige, makikinig ako sa sagot mo. Napaka-hypocrite ako naman kung wala sa qualification ko yung may itsura, di ba? Oo, bakit ka natawa? Basic naman nga kasi talaga yun. Di ba una tayo na-attract sa physical appearance ng tao? Yes. Ayoko rin sa pangit. Hindi sa inaalala ko lang din syempre yung magiging anak ko. Alam mo na. Klase ka rin ha. Maganda ka tapos gwapo mapapangasawa mo. Siguradong gwapo at magaganda magiging anak niyo. Ay, sana. Wala lang to ha. Paano kung ako yung lalaki? May chance ba yung physical appearance ko? Wala na. Ikaw talaga. Syempre naman. Gwapo ka naman. Hindi nga. Oo nga. O, tingnan mo silang lahat dito. Ikaw ang pinaka may itsura, no? Naku salamat at pasok ako sa standard mo ng gwapo ha. O bakit ka natatawa? Ano, joke lang pala na gwapo ako. Naku, gusto mo lang talaga ulitin ko sa iyo yung sinabi ko. Mr. Roy, ang gwapo niyo po at kayo na ang pinakagwapo na nandito sa opisina. Pero sana makuha na natin ang birth certificates ng mga kapatid natin. Kasi ang sarap ng humiga tsaka magpahinga. Kailangan mo pa ng mas mahabang pasensya. Malayo pa tayo sa finish line. Oo nga. Hindi po mahirap kausap at pakisamahan si Roy Papadudut. Sa pag-uusap po namin na yon ay sobrang pigil po ako sa sarili ko dahil ang totoo po. Kinikilig po talaga ako. Bawat salita niya ay parang musika sa aking tenga. Ang bawat ngiti niya ay sobrang nakakabighani po talaga. Kahit umabot kami ng 5 oras sa pila ay hindi ko nararamdaman ang bagot ng dahil sa kanya. Bago kami umalis sa building ng PSA ay hiningi na niya ang number ko at syempre binigay ko kaagad. Hoping talaga ako na baka siya na ang para sa akin at magkatotoo yung gusto ko na kapag magkaanak man ako ay siguradong maganda at gwapo. Nang araw na yon ay agad siyang nag-text sa akin at nangumusta kung nakauwi ako sa bahay. Sinagot ko naman yung text niya hanggang sa araw-araw na kaming nagte-text at niyaya niya ako ng isang date. Gusto niya daw ako kaya nais niyang mas makilala ako personally. Pumayag naman akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses kaming nagkita at naging boyfriend ko na nga po si Roy. Hanggang sa isang gabi, binigay ko na ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa akin at buong puso kong sinuklian yon. Pinaubaya ko sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako dinatna ng buwanang dalaw. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Parang ang serious mo. Mahal mo naman ako, di ba? Mukhang seryoso nga to. Ano ba yan? Alam mo, mahal, di mo na dapat ako tanungin ng ganyan kasi alam naman natin ang sagot. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga dito kita dinala sa favorite restaurant mo kasi mahal kita eh. Salamat sa pagmamahal mo Na-appreciate ko talaga lahat ng to. Pero Anong pero? kinakabahan kasi ako. Ikaw talaga, 5 months na tayong magkarelasyon, kinakabahan ka pa rin sa akin? Tsaka kilala na natin ang isa't isa, di ba? Wala na tayong tinatago mula ulo hanggang paa.
Kabisado na natin ang bawat isa. Tama ka, pero... Ano ba yung pero na yan? Sabihin mo na nga para ma-let go mo na yan, para gumaan na yung loob mo. Sige na, ano? Mukhang good news naman siguro to kasi nagmamahalan naman tayo. Mahal, hindi ako manghuhula. Sabihin mo na. Naaalala mo yung 3rd monthsary natin? Yung nakalimutan natin gumamit ng proteksyon? Bale, hindi na kasi ako dinatnan. Tapos medyo masama din ang pakiramdam ko lately kaya ayun, nag-pregnancy test na ako. Eto oh, kita mo naman ang resulta. 2 guhit. Buntis ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Ano? Hindi ka ba natutuwa na magiging ama ka na? Alam mo naman 'di ba? Sinabi ko na to sa'yo, hindi pa pwede. Alam mo dapat ininom mo kasi yung pills mo eh. Ayaw mo ba? Sinisisi mo na nabuntis ako? Ibig sabihin, mahal, panagutan mo naman ang anak ko. Kasi sabi mo lang kanina na mahal mo ko tapos hindi mo pala ako pananagutan. Mahal kita, pero hindi pa ako handa na magkaanak tayo. Hindi pa pwede. Eh anong gagawin ko? Nakabuo na tayo, buntis ako. Pwede naman nating ipalaglag yan. Tama, maghahanap ako ng pwede nating lapitan para makatulong sa atin. Sasamahan kita. Ano? Mahal, hindi pa natin kailangan ng bata. Kapag kasal na tayo, may sariling bahay, yung financially okay na tayong dalawa, makakagawa naman tayo ng baby anytime sa future noon. Kaya pwede nating ipalaglag yung dinadala mo ngayon. Nahihibang ka na ba? Kasalanan niya ang sinasabi mo. Hindi ako papayag na ipapalaglag ang batang to. Hindi pwede. Pero mahal, hindi pa ako handa. Eh ako ba handa? Andito na to oh. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Ayoko magkasala. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko papatayin ang sarili kong laman at dugo. Hindi pa naman yung bata, di ba? 1 buwan pa lang yan, kaya hindi pa buo yan. Diyos ko naman, hindi ako makapaniwala na ganyan ang sasabihin mo sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang taong minahal ko. Kasi naman, Daphne, wala naman sa plano natin na magkaanak eh. Pero pwede naman nating ibahin yung plano, di ba? Ayoko pang maging ama. Wala akong planong mag-alaga ng bata. Ang sabihin mo, hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, tatanggapin mo to eh. Pakakasalan mo ako. Mahal kita, pero wala pa sa usapan natin ang kasal-kasal na yan. Ano pala itong ginagawa natin? Tiki man lang? Bakit ba ako nagtiwala sa'yo kung ang gusto mo lang ay panandali ang kasiyahan? Pareho tayo naging masaya nung ginawa natin yun. Pwede pa naman tayo magpakasaya sa bawat isa eh. Alisin lang natin yung nasa tiyan mo. Promise, mag-iingat na talaga ako. Hindi na tayo makakabuo. Anong klaseng pag-iisip yung meron ka? Hindi ako nakikipagrelasyon para lang sa ganyan. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang isa't isa. Ano ba? Wala akong pakialam. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba talaga ako o gusto mo lang akong gamitin? Mahal kita. Kung mahal mo ako, pakasalan mo ako. Hindi pwede. Bakit? Basta hindi pwede. Tapos ang usapan. Papadudot, buo na talaga ang desisyon ni Roy na hindi niya papanagutan ang dinadala ko dahil ayaw niyang masira ang plano niya sa buhay. Dahil sa hindi na kami magkasundo ay tuluyang kaming nagkahiwalay, Papadudot. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko dahil mahal ko ang magiging anak ko. Wala siyang kasalanan at gusto kong ibigay sa kanya ang karapatan nitong mabuhay sa mundo. Pero takot ako na sabihin ko ang totoo sa mga magulang ko. Maaring nasa tamang edad na ako, may trabaho pero takot pa rin ako sa mga magulang ko. Takot akong sabihan nila na bakit ako nagpakatanga sa isang lalaki. Na bakit hindi ako nag-ingat. Ang tanging nakakaalam ng mga oras na yon ay ang kapatid kong kasama ko sa inuupahan namin. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi naman ako nagsisisi na nabuo ang bata pero nagsisisi ako dahil ang ama niya ay ayaw siyang tanggapin. Sa takot ko sa mga magulang ko ay nagpa-relocate ako sa malayong probinsya sa norte. Kahit mas mababa ang sahod doon, ng pagiging call center ay pinatos ko para lamang maitago sa pamilya ko ang lahat. Ni hindi na nila alam na may boyfriend na ako noon. Ang diskarte na lang namin ang kapatid ko na gusto kong pumunta ron dahil na burn out na ako sa trabaho.
Kaya ako lumipat ay para naman mas maiba ang nakikita kong environment. Papa Dudut, takot ako. Takot kasi ako na kung lalaki na ang tiyan ko at biglang bumisita ang mga magulang ko ay magkakagulatan na. Matatanda na rin sina nanay at tatay at ayaw kong dahil sa malalaman nila ay may mangyari pang masama sa kanila. Kaya naman tinuloy ko ang paglipat para makaiwas at makapag-isip na rin ng tama. At paghandaan ang pagdating ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang lumipat ako, Papa Dudut, ay nagpapadala pa rin ako ng pera sa kapatid ko para sa renta niya at para sa pagkain. Pero walang araw na hindi ako umiiyak. Bakit ko pa ina-isolate ang sarili ko? Bakit ko pa kailangang gawin ito? Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko na hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lang ay kailangan kong maipanganak ang anak ko at gusto kong maging malusog siya. Simula na maghiwalay kami ni Roy ay hindi na talaga siya nagparamdam. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi man lang nangumusta kung hindi pa ako nahihirapan sa pagbubuntis ko sa anak namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobrang nahihirapan po ako. Wala akong katuwang, wala akong pamilya at nag-iisa lamang ako. Kaya noong papalapit na ang kabuwanan ko ay mas lalo akong nakaramdam ng takot. Paano kung hindi maging maayos ang panganganak ko? Ano ang gagawin ko kung wala akong pamilya o kaibigan man lang sa tabi ko na tutulong sa akin? Kaya naman naisipan kong lakasan ang sarili ko at umuwi sa Cavite. Ayaw kong mag-isa lamang ako sa oras na ipapanganak ko na ang aking supling. Nay! Nay! Sandali! Papunta na! Daphne? Nay! Anong nangyari? Nay! Nay, huwag po kayong magagalit ha. Bakit ba? Ano bang nangyari, anak? Kasi, Nay, Ano nga? buntis po ako. Sorry, Nay. Diyos ko. Sorry. Halika nga, bata ka. Pumasok ka. Ikaw ba nagbitbit ng mga gamit mo? Naku. Bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Ano bang nangyari? Daphne, sino ang ama ng dinadala mo, ha? Nasaan siya? Hindi mo man lang sinabi sa amin na buntis ka. Kahit yung kapatid mo, wala ring sinabi. Nay, I'm sorry po talaga. Pero wala pong amang anak ko. Ano? Ibig sabihin, Daphne naman, bakit naman ganito? Nagkamali po ako, Nay. Maling-mali po. Pero ayoko pong may magawa pa akong mali. Ayoko po ipalaglag yung bata. Gusto ko po siya mabuhay, Nay. Mahabaging Diyos. Ay, talagang mali kung ipinalaglag mo yan. Ay, nakong bata ka. Sandali. Nakakapagpa-check up ka naman ba? Opo. Mabuti naman. Ay, naku anak, bakit naman ganito? Ginulat mo ako. Nay, handa naman po ako sa anumang galit niyo. Kahit sumbatan niyo po ako, tatanggapin ko po yun kasi nagkamali naman po talaga ako. Eh ano pang silbi ng panunumbat ko? Naging mabait kang anak, Daphne. Hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo ng tatay mo. Pero ito... hindi ka pa talaga pakakasalan ng ama ng batang yan. Hindi po. Nawala na lang siya na parang bula matapos niya malaman na nagdadalang tao ako. Napaka-irresponsableng lalaki yan. Saan mo ba nakilala yon, ha? Hindi mo man lang inalam ang pagkatao ng lalaking yon. Mabait naman po siya sa akin, Nay.
Akala ko po kasi maayos siyang tao. Naging okay naman po yung relasyon namin eh. Pero nang malamang buntis ka, hiniwalayan ka. Napakasama ng lalaking yon. Sorry, Nay. Sorry po. Ay naku, huwag ka nang mag-sorry. Hindi mo kasalanan na may taong mapagsamantala. Si tatay kaya, matatanggap kaya niya to? Siguro, magagalit yun sa umpisa. Pero mahal ka ng tatay mo. Matatanggap niya rin yan. Natatakot po ako, Nay. Ang importante ngayon, nandito ka. May kasama ka. Hindi po kayo galit sa akin. Ay, hindi ko alam, Daphne. Ang sa akin lang, anak kita. Hindi kita pwedeng pabayaan at apo ko ang batang yan. Kung mas ginamit ko lang sana yung utak ko, hindi sana nangyari sa akin to. Ay, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mabuti sa isang buntis ang umiiyak. Tumahan ka na. Ako nang bahala mamaya sa tatay mo pag uwi niya. Sigurado po ako pag-chichismisan tayo ng mga kapitbahay natin. Huwag mo nang alalahanin ang mga yon. Wala naman silang ambag. Hindi nila alam ang nangyari. Tsaka, sino ba sila para husgahan ka? Nandito lang ako, anak. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka dito. At sana maging maayos ang panganganak mo. Papa Dudut, hindi madali kay tatay noong nalaman niya na buntis ako. Pero tulad ni nanay ay inunawan niya ako, Papa Dudut. Kalaunan ay pareho silang dalawa na naging excited na sa unang apo nila. Nakikipag-away pa sila sa mga marites na sinasabing disgrasyada daw ako. Hanggang sa dumating ang araw na pinanganak ko ang munting anghel ko. Sa unang rinig ko ng pag-iyak niya ay parang lalabay sa tenga ko. Ang sarap pala sa feeling na marinig ang boses ng anak mo na nagbibigay ako ng buhay. Nang makita ko, Papa Dudut, ang mukha niya ay sobrang tuwa ko. Tama lang ang desisyon ko na hindi ko siya pinalaglag. Tama ang desisyon kong harapin itong pagsubok na ito. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa pero syempre nandyan naman ang lolo at lola niya. Bumalik ako sa Quezon City kasama ang anak ko at naging porsigido ako sa trabaho dahil sa anak ko. Kahit walang amang nakalagay sa birth certificate niya, nagiging ama at ina ko para sa kanya. Pinangako kong mamahalin at aalagaan ko siya. At kahit iniwanan kami ng ama niya, ay kaya ko siyang buhayin. Hanggang isang araw, bumisita si nanay sa QC. Namasyal kami sa isang mall at laking gulat ko, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon matapos ang huli naming pag-uusap, ay nakita ko si Roy. Oh, ano ba yon? Si Roy po. Ano? Ang lintik na lalaki na yon? Nakita ko po siya. Ayun po, nakatayo doon. Sino dyan? Yung naka-green po na t-shirt. Ang hayop na yon. Teka, sandali ha? Nay, anong gagawin niyo? Ano pa? Di susugurin ko ang lalaking yon? Nay, wag na po. He, manood ka na lang dyan. Hoy, lalaki! Nay! Daphne? Walang niya akong lalaki ka? Hindi ka pa ba kinarma sa ginawa mo? Sandali! Hindi ka pa mangungumusta sa babaeng tinakasan mo? Sa babaeng niloko mo? Huwag tayo dito mag-usap. Ay, bakit hindi pwede? Hoy, kahit saan ko gusto, wala ka magagawa. Ang sama-sama mong tao ka. Makakaya po dito. Ay, naku, mahiya ka pa pala. Matapos mong buntisin ang anak ko, iwanan siya, tapos ngayon may pahiya-hiya ka pang nalalaman dyan. Ay! Roy, saan mo ba gusto mag-usap? Pagbibigyan kita. Hoy, Daphne! Sa parking lot, walang tao doon. Okay, doon tayo mag-usap. Ay, hindi! Gusto ko dito! Nay, tara na. Ayoko sabi! Nay! Ngayon nandito na tayo.
Ilang taon kong tiniis ang lahat. Alam mo bang sobrang nagsisi ako dahil napaikot mo ko? Kalimutan na natin Anong yun. kalimutan? Kalimutan ang mga ginawa mo sa akin at sa anak ko? Ibang klase ka ring lalaki ka? Gagawin mo pang mamamatay taong anak ko noon sa plano mo? Hayop ka? Buti talaga hindi ako sumunod sa gusto mo eh. Kahit walang ama sa birth certificate ng anak ko, hindi kawalan. Pasensya na talaga. Hindi kasi talaga kita pwedeng panagutan nun. At kahit ngayon, At bakit? Dahil gusto mo maging single forever at anak ka ng mga babaeng gusto mong lokohin? hindi po. Daphne, sorry talaga. Alam mo, nakukonsensya talaga ako sa ginawa ko pero hindi talaga tayo pwede. Tama na ngayong hindi tayo pwede. Mas lalo mo nang pinamumukha na nagpakatanga ako sa'yo. Sa totoo lang, minahal kita. Alam mo yan. Pangklase? Mahal. Mahal tapos hindi pananagutan? Ano yon? Nagsinungaling ako sa'yo, Daphne. Ano? Mahal mo ko pero nagsinungaling ka. Alin ba doon ang totoo? Dapat hindi na natin to kinausap eh. Dapat sinapak na lang natin. Sobrang makasarili ako. Nung araw na nagkakilala tayo, nabighani talaga ako sa'yo. Totoo yun. Kaya napilitan ako magsinungaling sa'yo. Ano? Ang totoo, sa Inumar ang kinuha ko kasi magpapakasal na kami ng asawa ko nun. Ba't walang iya talaga to, ano? Ibig sabihin sa simula pa lang niloko mo na ako? Mangloloko ka? Kaya pala ayaw mo akong mabuntis. Kasi may sabit ka na pala. Napakasama mong tao. Napakasama mo. May taong katulad mo! Sinaktan mo ng hustong anak kong hayop ka! Ha? Aray! Ayan! Sige! Sorry, patawarin mo ako! Pwede bang kapag makita mo ko, wag mo na akong lapitan? Ayoko malaman ng asawa ko to, ayoko masira ang pagsasama namin. Napaka makasarili mong tao! Gusto mo makuha ang anak ko! Gusto mo pang ipalaglag ang apo ko! Tapos ngayon, ayaw mong masira ang buhay mo? Huh? Demonyo ka ba? Tayo na nga, Nay. Wala naman dapat pag-usapan pa eh. Ang mga taong katulad niya hindi binibigyan ng oras. Tama! Ang dapat sa kanya, ito! Karmahin ka sana sa lahat ng kasamaang ginawa mo! Halika na, Daphne! Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang naging kabit ako ng walang kaalam-alam dahil ikinasal pala siya noong nagkarelasyon kami. Kaya pala hindi niya ako pinakilala man lamang sa mga magulang niya at hindi ko napuntahan ang bahay nila. Parati lamang kaming nagkikita sa piling lugar dahil may tinatago pala siya sa akin, may asawa na pala siya. Matapos ang pag-walkout namin ni Nanay sa harapan ni Roy dahil ayaw na ni Nanay na mas ma-humiliate pa kami sa kalokohang ginawa niya, ay dumiretso na kami sa bahay. Buti na lamang at mas pinairal ni Nanay ang utak niya at hindi ang kanyang emosyon. Natakot ako na baka atakihin sa high blood si Nanay dahil nakaka-high blood naman talaga ang mga pangyayari at ang makitang pagmumukha ni Roy. Ewan ko ba at hindi ko mapigilang umiyak noon. Dahil nga hindi ko matanggap na naloko ako ng lalaking may sabit na. Kaya naman pinayuhan ako ng nanay ko na huwag nang iyakan. Ang importante ay nakawala ako sa lalaking hindi dapat bigyan ng pansin. Ang importante ay ang anak ko at ang future niya. Kahit ganun pa man ang nangyari, Papa Dudut. Hindi ko naman po pinagsisihan na naipanganak ko ang isang anghel sa buhay ko. Maligaya ako bawat araw, lalo na kapag tinatawag niya akong mama at nilalambing. Pinaparamdam niya sa akin na sapat na ako para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit ayokong isipin na naging ugnayan namin ni Roy noon, parating nagpa-flashback sa utak ko ang mga alaala ng kanyang panloloko. Simula pa lamang noong nagkakilala kami. Ang usapan pala naming yon ay puno ng kasinungalingan. May plano pala talaga siya na akitin at bilugin ang ulo ko para makuha niya ang kanyang gusto. Sadyang huli na ako nang kumala sa relasyon dahil nga sa nabuntis na ako, Papa Dudut. Siguro kung hindi ako nabuntis baka hanggang ngayon ay napaikot niya pa rin ako at patuloy niya akong ginagamit sa pansarili niyang kapakanan. Napaka makasarili niyang tao, Papa Dudut.
Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At ina-assure nila ako na wala akong naging kasalanan at biktima lamang din ako. Dahil kung alam ko naman ang katotohanan ay tiyak na hindi ko talaga pinatulan si Roy kahit lumuhod siya sa harapan ko para manligaw. Alam nyo kasi, Papa Dudut, may detalye doon sa paghaharap namin ni Roy kasama ang nanay ko na hindi ko alam. Nalaman ko na lamang na nandun pala ang asawa niya at nakita at narinig niya ang pinag-usapan namin. Yun ang sinabi ni Roy sa akin. Paano ko nalaman? Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako at natunto ni Roy kung saan ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Daphne, kausapin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong pag-uusapan pa. Umalis ka sa harapan ko! Ano ba? Daphne, please naman. Kailangan kong tulong mo. Ano? Tulong? Teka, nabibingi yata ako. Tulungan mo naman ako. May malaki kasi akong problema eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. Ginugood time mo ba ako? Wala akong panahon makipaglaro. Kaya pwede ba? Bitawan mo ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sandali lang, please. Ano ba talagang kailangan mo? Ha? Ayoko na ng gulo. Gusto kong kalimutan kung sino ka at kung ano ka sa buhay ko. Kaya umalis ka na. Yung asawa ko. Anong asawa mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa asawa mo. Daphne, nung nakita niyo ako. Nung nag-uusap tayo sa parking lot kasamang nanay mo, nakita tayo ng asawa ko. Narinig niyo yung usapan natin, nalaman niyo yung totoo. Nalaman niyang naging kabit mo ko. Eh ano naman ngayon? Bakit mo to pinapaalam sa akin, ha? Kasi kailangan ko nga ng tulong mo. Niwalayan ako ng asawa ko. Eh ano? Hindi ko maintindihan at ayaw kong intindihin yung problema mo. Ano naman ngayon kung hiwalay na kayo? Anong tulong yung sinasabi mo? Kausapin mo naman yung asawa ko. Sabihin mo sa kanya na ikaw may gusto kaya nangyari yung sa atin nun. Ano? Daphne, sige na, tulungan mo lang ako. Ngayon lang. Ayokong tuluyang hiwalayan ako ng asawa ko. Nahihibang ka ba? Gusto mong kausapin ko siya at sabihin nilandi kita para patulan mo ko nun? Wow! Lakas ng tama mo, ha? Daphne, please. Etong pwede kong mabigay sa'yo. Tigilan mo ko, Roy! Hindi ko gagawin ang kalokohang to. Daphne, nagmamakaawa ako sa'yo. Kumbinsi mo ang asawa ko na makipagbalikan sa akin. Kahit ilang sampal tatanggapin ko, tulungan mo lang ako. Sige na. Hindi! Binaboy mo na nga ang pagkatao ko, Roy. Bababuyin mo na naman. Ganyan na ba talaga ako kaliit sa tingin mo para gawin to, ha? May natitira pa akong dignidad. May natitira pa. Kaya tigilan mo na ako, pwede? Wala kang mapapala sa akin. Daphne naman. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sabi ng kailangan kong tulong mo. Hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Napakawalang hiya mo na nga. Gagawin mo pa akong tanga. Para ano, ha? Para magmukha kang mabait. Para magmukha kang mabuting asawa at nagkamali lang dahil may malanding babaeng umakit sa'yo. Kakaiba rin ang gusto mong kwento, ha? Daphne, eto. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Tigilan mo nga ako sa paluhod at pagmamakaawa mo sa akin. Kahit buong araw at gabi ka pang lumuhod dyan, hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ako haliparot, alam mo yan. Nagmahal ako noon. Nagtiwala. Umasa na yung lalaking binigyan ako ng pag-ibig, seseryosohin at mamahalin ako ng totoo, pero hindi pala. Ang lalaking minahal ko, isa palang demonyo. Daphne, patawarin mo na ako. Ilang beses akong nagmakaawa nun sa'yo na huwag akong hiwalayan, di ba? Dahil nagdadalang tao ako. Ano, pinakinggan mo ba ako? Hindi. At ngayon, gusto mo magsinungaling ako sa asawa mo na ako ang may kasalanan na lahat? Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Daphne naman! Manigas ka dyan! Sobrang nag-init talaga ang buo kong katawan sa gustong mangyari ni Roy, Papa Dudut. Niloko na nga ako, gusto pa niyang maging kasabwat ako sa panlulokong gagawin niya. Sino bang matinong babae ang papayag sa ganon? At saka hindi ako cheap na babae na pwede niyang gamitin.
Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi ko na alam kung anong nangyari kay Roy. At siguro tuluyan na siyang hiniwalayan ng kanyang asawa. Deserved naman niya kasi wala siyang kwentang lalaki. And after 2 years ay may nakilala naman akong lalaki. At dahil nga sa karanasan ko kay Roy ay siniguro kong single ito at makikita sa Senomar o Certificate of No Marriage na hindi pa siya kasal. Mabait at hindi sinungaling ang naging boyfriend ko, Papa Dudut. At tanggap niyang nakaraan ko at ang anak ko. Sobrang maunawain at mapagmahal. At dahil swak naman kaming pareho, naisipan namin ang magpakasal. Pareho kaming kumuha ng Senomar dahil requirement ito para kami ay ikasal, Papa Dudut. Evan, dumating na yung Senomar natin. Bubuksan ko na ba tong 2 envelope? Sabay ba talaga? Sabay tayong kumuha eh. Sige, buksan mo na para malaman mo single na single ako at ready na pakasalan ka. Sige, ikaw ang magbubukas ng sa akin at ako naman ng sayo. Game? Game. Teka, babasahin ko na. Ayan! Single! Single nga, sabi ko sa iyo eh. O ano, pwede na tayo ikasal. Wala tayong sabit pareho. Han! Oh, bakit ka umiyak? Hindi ko mapigilan. Natutuwa lang ako kasi matutuloy na yung kasal natin. Ako rin, sobrang saya ko na ikaw magiging asawa ko. Evan and Daphne Nuptial. Malapit na malapit na. Parang showing soon lang na plug O bakit? Artistahin naman tayo ah. Alam mo Han, naisip ko, total magiging mag-asawa na tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko nang ituloy yung sinabi ko nun sa'yo. Yung bala kong i-adapt yung anak mo. Gusto ko magamit niya ang apelyido ko na ako ang legal na ama niya sa mata ng batas. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana pumayag ka na. Sorry, Han. Oh, kaya mo pa rin? Hindi. Gusto ko. Doon kasi, hindi ako sure sa idea mo na ganito. Kasi nga, ayoko mag-expect na magiging happy ending tayo. Pero napatunayan ko na totoo ka. Na mahal mo nga ako. At wala kang ibang babae sa buhay mo kundi ako. Alam mo Han, walang araw na hindi ako naging totoo sa'yo. Ayoko rin yung sinungaling na tao eh. Basta ngayon, ang importante malapit na yung kasal natin. At gusto ko na ibigay ko rin sa anak mo yung apelyido ko. Kasi hindi lang ikaw ang mahal ko, pati na rin ang anak mo. Ang lahat sa'yo. Han. Deserve mo at ng anak natin na maging masaya tayo bilang isang pamilya, ha? Kaya please, pumayag ka na. Oo naman. Gusto kong dalhin namin ang anak ko ang apelyido ng isang lalaking sobrang bait. Salamat, Hana. Ikaw kasi, mabait ako kasi mabait ka rin. Tsaka, may isa pa pala akong request. Ano yun? Gusto ko, gawa agad tayo ng kapatid niya para 2 na agad yung anak natin. Oo ba? Oh, yun naman pala eh. Ready na ako dyan. Yan. Happy family tayo niyan. Magkakaroon na tayo ng marriage certificate. At sayong-sayo na ako. Ang swerte ko sa'yo. Ako ang swerte sa'yo. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal na mahal din kitahan. Ikinasal kaming dalawa ni Evan, Papa Dudut. At on the process na ang adoption ng anak ko para maging legal father niya si Evan. Sobrang saya ko po dahil hindi ko lubos akalain na ibibigay sa akin ng Diyos ang isang lalaking kabaligtaran ni Roy. Naging maayos po ang pagsasama naming dalawa ng asawa ko at ng anak ko. At ngayon po ay 5 buwan na akong buntis.
Natupad po agad ang gusto ng asawa ko na susundan namin ng bunso. Wala akong naging problema sa asawa ko at ang pinagpapasalamat ko ay araw-araw na nagiging biyaya ang pagsasama namin. Sa ngayon ay wala akong balita tungkol kay Roy at wala akong balak na makibalita pa kung ano ang nangyari sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Ang sa akin ay gusto kong mapanatiling masaya at malusog ang aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Daphne. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.